good day. My name is Kaya, and I'm really glad that you came here today. So this is a safe space for you to feel comfortable to share your experiences and problems in life, and I assure you that all information shared during this meeting will be strictly kept confidential within me and my class instructor. So let's start. Kung anong reason mo for coming here? The reason bakit ako pumunta dito is, parang napakabigat na siya and I want to talk to someone about my family problem and school problem. So, okay. Thank you for sharing those. Can you tell me more about kung saan nanggaling itong mga nararamdaman mo? Usually sa bahay kasi nga, sa bahay is, hindi namin pinapakita sa isa't isa na nagmamahalan. Usually, ang pinapakita lang namin is, ang anger side namin, usually like, parang palagi kaming galit or sila, and parang palagi kami nagsisigawan. Parang walang katapusang sigawan sa bahay So, yun. So, okay. So, sa school naman na context, anong reason kung bakit nakaka-feel ka ng stress and pressure galing sa mga school na factors? Sa school naman is, parang na-pressure ako sa mga classmate ko kasi nga, feel ko ang gagaling nila and tapos ako, ordinaryong tao lang, hindi makakasali nila sa lahat ng bagay. Okay. So, bale, naghahalo no, yung problema ng school at saka yung problema ng sa bahay. So, sa tingin mo, ano yung apekto ng mga problema galing sa school at sa bahay sa emotions mo at saka sa physical health mo? Ang sa emotion is, totally drained and sobrang stress kasi nga, wala ka mapapagsabihan ng mga problema mo. And sa physical naman is, feel ko parang tumataba ako kasi nga siguro sa stress ko, siguro na stress eating ko ngayon, lumaki talaga yung timbang ko. Okay. So, bali nagkakaroon ng effect yung mga problema mo in daily life sa both sa emotions and sa physical health mo. So, thank you for being honest with me. Next question is that, paano mo hinahandle yung pressure kapag nangyari ito? Paano mo sila karaniwang hinahandle? Hinahandle ko sila by playing video games, online games, and sometimes I tell my friend about what I feel. Oh, so bali, dinadivert mo yung attention mo sa sa video games instead na you focus sa sa mga sa mga negative emotions na na-absorb mo galing sa ganong mga problema. So, I understand. So, kapag like for example, nag-share ka sa isang tao, what would happen if you allow yourself to open up or to be expressive sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo? Siguro is gagaan yung pakiramdam ko but maybe takot akong ma-judge ng ibang tao or baka takot ako na parang sabihin niya sa iba yung mga sinasabi ko sa kanya that's why medyo hindi ako nag-open up sa ibang tao. So, okay. When you experience stress, anong usually ginagawa mo para mag-cope up? Like, for example, lugmok ka na sa stress at saka sa pressure. So, anong ginagawa mo para maka-cope up? Sometimes yun, naglalaro ako ng mobile games. And then, paminsan-minsan din naman, nag-aaral ako para mag-focus na lang ako sa pag-aaral. And then, yun, hang out with friends. Banding. Oh, okay. So, ano yung this week, ano yung mga small step mo para
malasan yung pag feel pressured mo or stressed? What do you think would help para malasan yung occurrence ng pressure at saka stress sa'yo? I think interact with other people, like chatting, talking to them personally, and be expressive to them. So, okay. You don't see expressing yourself as a weakness, no? So, parang malaking factor yon. It's a big step to healing yourself from the stress and pressure that you are experiencing in life. And malaking bagay ang pag-share ng problema sa ibang tao kasi nalalasan niya yung weight na inaano nun sa shoulders mo, yung burden ba na inaano ng mga emotions na pinapa-feel ng stress at pressure sa'yo. So, sharing your experiences and problems in life is not a sign of weakness, but instead it is a sign of strength kasi ini-encourage mo yung sarili mo na mag-share ng problema to at least ma-project mo sa ibang bagay yung mga problema na napepent up mo sa sarili mo or sa loob mo. So that's a good thing, and that would mark the end of our of our meeting. Thank you very much for participating. And once again, I assure you that all information gathered during this meeting will be strictly kept confidential between me and my class instructor. And one thing that I can say is that don't let the environmental factors or your environment hinder your growth as a person.